welcome po sa Season 7 ng The TT Show. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show. Siyempre pa, ang Tarayan at Talakian Showbiz Edition. At ito po ang aming first episode para sa Season 7. At Happy Easter Sunday po sa lahat ng aming mga subscribers, mga nanonood, mga magsusubscribe pa lamang, at syempre pa sa mga taong sobrang violent ang reaction sa aming show. Maraming salamat po sa atensyon. Hindi, love na nila tayo Yes. Love nyo kami talaga. As of today, as of this Easter Sunday, napakagandang regalo po sa Pasko ng Pagkabuhay ang aming 4,400 plus organic subscribers. Yay! Maraming salamat po sa pagmamahal, sa panonood, diba? At sa pag-subscribe. At dahil dyan, dahil Easter Sunday, para maligayahan kayo sa aming Easy Chikahan, dalawang relatively young actors ang aming pag-uusapan na talaga namang pagdating sa talento at pagdating sa pag-arte ay tunay na mahuhusay at tunay na pagkagagaling. Ito po si Cocoy De Santos at si Miggy Jimenez na eto na. Saan kaya sila magpapagalingan? At higit sa lahat, saan sila magpapalakihan? Kaibigang Bonggang Glenn, pakikwento sa akin, ano ba itong kaganapan muna kay Cocoy at kay Miggy? Kasi syempre, di ba, may bago silang pelikula, Your Mother's Son. Yes, Your Mother's Son. At sinulat ni Direk June Lana, siya ng director. Kasama niya si Elmer Gatchalian. At si Sir Elmer Gatchalian. So, napanood po namin sa isang special press preview ang Your Mother's Son, pero nakakabaliw ang pelikula. Emotionally intense. Talagang pagalingan talaga lahat ng mga artistang kasali. At sadya po talaga silang walang katakot-takot. You cannot touch me. Tunay na mapangahas. Ang tapang nila. Ang tapang-tapang nila. Matapang sila in the sense, maliban sa paghuhubad, baro, hinubaran nila talaga ang kanilang mga damdamin. Talaga hinubad nila ang kanilang mga takot. At hubad talaga ang kanilang mga kaluluwa dahil talagang grabihan ang pinagdadaanan ng mga katauhan nila. Ikaw, Glenn, sa dalawang binatang artista, ano makasabi mo sa pag-arte nila sa pelikulang ito? Ako, talagang nagalingan ako. Actually, ever since naman, magaling na talaga si Cocoy De Santos at saka si Miggy Jimenez. Pero, etong pelikulang to, maraming shocking scenes. Yung mga daring scenes nila, talagang, sabi nga, mapapamura ka sa galing ng dalawa. Oo. Kasi, kahit kasi Direk June Lana, talagang bumilib. Hindi lang do sa dalawa, sa buong cast. Sa buong cast. Oo. Kasama si Sue at saka si Elora. Kasama si Miss Sue Prado at si Elora Espanyo. Yan. Na dahil yung kumbaga yung kitang-kita daw do sa pelikula, yung ipinakitang commitment at saka ng tapang. Yun yung term, tapang nung apat na bida sa pelikula. And I asked them a question, iba, kung ano sa mga eksena yung naging emotionally vulnerable sila. At meron silang mga kwento na of course, hindi namin pwedeng sabihin na may spoil ang movie. Pero totoo po talaga na kung hindi ganun ka-vulnerable, kung hindi nila tinanggal yung mga maskara nila, yung arte nila sa katawan, hindi nila mabibigyan buhay yung mga katauhan na inassign sa kanila. At syempre, hindi naman pwedeng puro intense lang, di ba? Ito naman kasi si Cocoy, sinumulan ng kalandian during the Q&A. Hinamin niya na ang pinakamapanakit na pangyayari sa buong pelikula ay ang pagsusuot nila ng plaster. Yun naman ay dahil sa pag-iingat na rin. Pag-iingat. Diba? Kasi nga po talaga yung mga excel nila, kailangan talaga dapat sila talaga yung naka-plaster. Kaya kung hindi, ay nako. Nako. Pag napanood nyo po yung pelikula, malalaman nyo kung bakit. Bakit kinakailangan. Kung bakit. At magkakaalaman rin talaga kung bakit talagang butt of joke ang hindi kahusayan daw na pagtutugtog ni Miggy sa gitara. At higit sa lahat,
may nakakawindang na statement kasi sa pelikula tungkol sa mga pagkalalaki ng mga katauhan. Sa kanilang ari-arian. Ni Miggy at ni Kokoy de Santos. Ayokong gamitin yung term, kay ari-arian na lang. Dahil, ari-arian. Dahil pag hinabi namin yung term, baka bleep, bleep, bleep. At magalit ang mga alam nyo na, mga nakakainis na nagmamalinis. At syempre, Easter ngayon. Pag Easter po, Easter eggs ang hinahanap natin, hindi po ari-arian. para may shocking factor pa rin pag pinanood nila yung pelikula. Basta sa pelikula, ang katauhan po ni Kokoy de Santos ay mas mayabang, mas matikas ang kanyang ari-arian. Yun po. Ang asset naman ng katauhan ni Miggy Jimenez, mahusay na mahusay siyang dumila. Dila, kitidila, pero ang kanyang ari-arian ay Jutay. Yun ang talagang pang-Alaska sa kanya ng character ni Kokoy de Santos na sobrang Alaska. Inukit pa yon sa gitara. Diba? Diba tinanong ko nga sila? Tinanong ko sila actually, si Miggy, kung syempre pag napanood na yung pelikula, 'di ba? Hindi ba siya nag-worry na matag siya or kumbaga tuksuin siya. Maisip ng mga tao na talagang boy jutes siya. Jutes siya, 'di ba? Sabi naman ni Miggy na buong kumpiyansa, 'di ba? Confident siya sa laki ng kanyang ari-arian. Alam niya na kung sa totoong buhay, lalaban at ang kanyang ari-arian. Sa ari-arian ni Kokoy de Santos. Diba? Kay Kokoy naman, hindi naman maipagkakaila kasi sa mga eksenang naka-brief lang siya ay talagang bakat to the max. At saka marami na siyang mga mapanghas na pelikula dati. Yes, diba? Si Kokoy. So talagang alam mo naman si Kokoy, palaban. At more than these things that about their anatomy, napakaganda pong pag-aaral ng pelikula tungkol sa dinamiko ng isang pamilya. Yes. Tungkol sa pinagdadaanan ng isang pamilya nung panahon ng pandemya sa isang liblib na lugar at hindi pagkalayo-layong probinsya. Diba? Parang ayoko pong tumira doon kasi nakaka-open ng pores. parang ang init-init ng lugar, diba? Parang ang lalayo ng mga kapitbahay. Parang ano ba yun? May ganyan naman palang lugar sa Pilipinas. Meron pa naman. Nakakaloka. At dahil nga tuwang-tuwa kami sa pelikula, ito po ay ipipreview sa Opening film ng Enlightened Film Festival na mangyayari kailan, kapatid? Yung Enlightened, The Idea First Film Festival ay magaganap po sa April 12 to 14 sa Gateway Cinemas po yan. Kasi 10 years na po ang Idea First. Happy anniversary. Nila Sir Percy Intalan at Direct June Robles Lana. At sa nasabing festival, ipapalabas po ang talagang nakatangan na ng pelikula at ang maganda pa doon, may talkback, may Q&A. Diba? Yun nga, diba? Tapos, merong parang may masterclass na ibibigay ka Direct June Robles Lana. At the same time, may talks with seasoned directors at new directors during the entire festival. At nabasa ko very recently sa kanilang Facebook account na naghahanap sila ng scholars. Yes. Na parang 10 estudyante ata na pwedeng libreng makapanood at makabahagi sa nasabing festival. O kayo, mga bata dyan, yung mga film students, film majors, yung mga mahihilig sa pelikula, go, go, go! Punta na kayo sa Idea First Company Facebook page at tignan kung paano kayo makakasali. At pwedeng maging scholar sa Enlightened Film Festival. Congratulations. Congratulations kayo pa lang sa pelikula. Na ano nga ulit ang pamagat, kapatid? Kasi magkamali naman ako sa Your Mother's Son. At ito, pagkatapos nyo pong napanood ang pelikulang to, tatanghalin nyo si Sue Prado na isa sa pinakamahusay na actress sa kasalukuyang panahon. So, actually, silang lahat. So, ito na po ang mga tanong. Una, kay Miss Joy Cardero, 9854, what happened to Alex? Si Alex po ngayon ay nagpapahinga, aking kumaring Ultra Maldita, sa kanilang tahanan matapos sa isang major operation. Successful naman po ang naging operasyon at ngayon po ay talagang
sumusunod si Alex sa bidding ng kanyang mga doktor at talagang nagpapalakas at nagpapagaling para sa kanyang pagbabalik sa The TT Show ay bonggang-bongga at ang ganda-ganda na naman diyang muli. Ewan ko lang po kung ultra maldita pa siya o sweet na siya. Pero we will miss our friend and we look forward to his coming back to the TT Show. And of course, we are so thankful sa aking kaibigang bonggang-bonggang si Glenn Sibonga dahil talaga namang love rin siya ng ating mga subscriber dahil dyan, Glenn. Basa! Ayan, galing kay Mingay, B3413 yan. Senior citizen here, watching from Montreal. Oh, di ba? Kim Pao really adds says in my old age, love them both, more power. Oh, di ba? Wow! Talaga nare-reach ng Kim Pao, hindi lang ang mga kabataan, kundi pati ang mga ating mga senior citizen. Mamingay, thank you po for watching and subscribing us and thank you for loving Kim Pao. Ito po, kay Miss Hira Hagapito 305. Ito na. Favorite ko po kayong panoorin, walang halong kaplastikan, katulad ng Marisol Academy. Ay! Totoo ang mga balita. Thank you so much. At you are welcome po at maraming salamat sa pag-support at panonood. Ira, at eto na. Wow, basa Glenn. Kay Josephine RMS 1555. Wow, may pag-ganun. Wow! Here's my favorite vloggers again. Oh, di ba? Again, I can say you're the best and professional vloggers. Oh, I ever watch. You're always respectful and enthusiastic and always full of excitement and positivity. Maraming salamat, Josephine. Thank you, Josephine. Nagkataon rin isang Kim Pao fan. Di ba? We love you, Jo. And on that note, ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga, Glenn Sibonga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.